Dati-rating 1,600 pesos ang naiuwi ng taxi driver na si Tatay Chito. Pero ngayon, halos kalahati na lamang ito. Ang dapat kasing kitan niya napupunta sa kanyang pangkrudo. Alam niyo ma'am, napakahirap. Malaki ang nawala sa amin dyan, nakita namin. Dito sa pagtaas nito, nasa ano ngayon, nasa 80 plus. Ang nawawala sa amin dyan, sa computation ko, 700 nawawala sa amin. Kada araw yan, sir? Ang biyahe kasi namin ma'am, 24 hours. Dapat kumikita ako ng 1,600, binibigay ko sa misis ko 800 ang isang araw. Pag wala akong biyahe, binibigay ko pa rin 800. Kasi may mga anak nga ako nag-aaral, meron pa akong 2 college, may isa pa akong high school. Kanyang diskarte para kahit papaano ay may maiuwi. Para makabawi ako, dati kumakain ako ng 2 order na kanin, isa na lang, tapos kalahating ulam na lang. Para may maiuwi. Para yung nababawi ko ng konti, kahit papaano may maiuwi pa rin. Ganun lang, may paraan pa rin, kaya lang, kung magagawa ng paraan ng gobyerno na babaan or yung mga nananawagan lang ako doon sa mga negosyante, yung mga nandiyan sa lalo-lalo na diyan sa langis. Kung kaya naman nilang para na lang sa mga Pilipino, huwag naman masyadong itaas na kumikita pa rin din naman sila. Gawin nila. Ito na yung pagkakataon. Ang dagdag gastos na ito, muli na namang mararamdaman ng mga motorista ngayong linggo. Sa pinakahuling price adjustment noong nakarang linggo, tumaas ng 17 piso at 50 sentimo hanggang 24 na piso at 25 sentimo ang kada litro ng gasolina, habang nasa 7 hanggang 17 piso naman ang natagdag sa presyo ng diesel. 32 hanggang 38 piso at 50 sentimo sa kada litro ng kerosene. Pangunahing rason pa rin ang tensyon sa Middle East at paghina ng piso kontra dolyar, pero ngayong linggo, panibagong taas presyo muli ang ipapatupad. Batay sa mga paunang taya ng Department of Energy, posibleng tumaas ng humigit kumulang 20 piso hanggang 22 piso kada litro ang diesel, habang posibleng madagdagan ng 14 hanggang 16 na piso ang kada litro ng gasolina at 7 hanggang 9 na piso naman sa kerosene. Kung may sasakatuparan ng mga projection na ito, posibleng umabot sa 100 piso kada litro ang presyo ng diesel, habang maaari namang lumampas sa 70 piso kada litro ang presyo ng gasolina. Sa Baguio City, 9 na resolusyon nang ipinasa sa konseho para matulungan ng mga motorista sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo. Aralan na dapat ng ating gobyerno kung tayo ay dapat magpatayo ng isang oil depot na doon natin i-imbak yung ating mga gasolina at nabili natin nung panahon na mababa pa ang presyo ng gasolina. So yan pwedeng gamitin hindi lamang ng ating pong mga public vehicles o yung mga city-owned government vehicles, in the long run, pwede siguro natin, katulad ngayon na sobrang taas na ng presyo ng gasolina, pwede na nating gamitin yan at ipagamit sa mga privately owned vehicles para sa ganon, talagang makinabang naman ang ating mga taong bayan. Malaking usapin pa rin kasi ang mataas na presyo ng langis sa lungsod kumpara sa presyo sa iba pang mga lugar. Dahil dito, pinapayuhan ng mga motorista na maging mas maingat sa paggamit ng kanilang sasakyan para makatipid sa konsumo ng langis. Samantala, lusot na sa una at ikalawang pagbasa sa Kongreso ang House Bill 8418. Ito ay ang panukalang batas na magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na isuspinde o bawasan ng excise tax sa produktong petrolyo. Nauna na itong idineklara ng Pangulo bilang urgent bill. Inaantay na lang din ng Senado na ipasa sa ikatlong pagbasa ang nasabing panukalang batas. Ito'y matapos aprubahan na sa Senado ang 3 bersyon nito para sa pagkaltas o pagsuspende ng excise tax sa petrolyo. Vanessa Bugtong, RNG News.